Ipaglalaban tayo ni Amy Marcos. Itim ngayon ang kulay ng bansa. Sa gutom at krimen, nagluluksa. Gutom na ang sikmura, gutom pa sa hustisya. Hinigipit ang hindi kaalyansa. Marami ang nagsasalita. Pero sino lang ba ang may ginawa? Sino ang may ginagawa? Itim ang kulay ng pakikiraman. Itim ang kulay ng pakikiisa. Itim, laban ng tama. Itama ang mali. Iboto si Senator Amy. Tibay number 39 sa balota, Senator Amy Marcos. Kaninong hustisya ba ang pinaglalaban nyo? Kaninong hustisya ang pinaglalaban ni Amy Marcos? Bakit? Sa lahat ng pwedeng pag-usapan ng mga karapatang pantao na nalabag, bakit yung karapatang pantao, quote-unquote, karapatang pantao ni Rodrigo Duterte ang pinag-uusapan? Itim na nga yung topic natin, madilim pa. Sa tayo lulugar niyan, di ba? Isang beses, nilabas yung parang teaser pictures ni Amy, tsaka ni Daryl, tsaka ni Sarah, na meron daw sila nire-record o meron sa sinushoot. Ito na yung sinut. Papakita ko sa inyo yung sinut nila. Ipaglalaban tayo ni Amy Marcos. Itim ngayon ang kulay ng bansa. Sa gutom at krimen, nagluluksa. Gutom na ang sikmura, gutom pa sa hustisya. Hinigipit ang hindi kaalyansa. Marami ang nagsasalita. Pero sino lang ba ang may ginawa? Sino ang may ginagawa? Itim ang kulay ng pakikiraman. Itim ang kulay ng pakikiisa. Itim, laban ng tama. Itama ang mali. Iboto si Senator Amy. Tibay number 39 sa balota, Senator Amy Marcos. Itim. Ang weird. It's so weird. Parang, ano to, Wednesday? Ang weird eh. It's, paano ba to? How will I put this into words? Hindi ko, hindi na siguro ako sanay sa mga campaign ads na dark. Sigurado ako nag-conceptualize ito si Daryl. And you know, si Daryl has thrived sa kanyang sa lahat ng kanyang gawa, sa lahat. Nabubuhay siya sa sa shock factor. Sa shock. Doon nabubuhay yung kanyang gawa at doon umiikot. Actually may pagka-pretentious pa nga tong na to. Itim. Itim. Ipaglalaban tayo ni Amy Marcos. Yun daw yung itim. Ipaglalaban tayo ni Amy Marcos. Sino tayo? Itim ngayon ang kulay ng bansa. Sa gutom daw at hirap nagluluksa. Daryl na Daryl yung mga linyahan ito. Well, sige. Sinabi ni Sara Duterte, baka totoo. Kaso nga lang, itong problema ni Sara Duterte. Kung totoong naghihirap ang bansa, bakit bumaba sa 1.8% ng inflation? Naghihirap pala ang bansa. Kasi kapag sinabi mo na naghihirap, etc., you will have to contend with mababang inflation, mababa na ang presyo ng bigas, may big-time rollback sometime this week, mababa ang unemployment, mataas ang employment rate. So marami ka i-contend ng mga real-life data. Hindi siya pasok eh. Hindi siya pasok. Gutom sa hustisya tsaka ginigipit yung hindi ka-alyansa? Really? So may konting shade sa alyansa ni PBBM. Ginigipit daw yung mga taga-alyansa na hindi yung mga hindi ka-alyansa. Sino yung mga PDP? Ginigipit ba yung PDP? Pag sinabing ginigipit yung mga ka-alyansa, it's more of the arrest of Rodrigo Duterte. Yan yung ginamit niya sa likod eh. Yun yung background niya, yung hearing ni Rodrigo Duterte. Ito si Amy Marcos eh. Hindi ko alam kung naiintindihan pa po niya yung ginagawa niya. So, yun yung concept. The concept is, itim ang Pilipinas, so madilim ang Pilipinas, tapos walang hustisya, ginigipit daw yung mga hindi ka-alyansa. And yun yung background eh. Kung titignan nyo yung background, it is what it is, di ba? Ang tanong dito ngayon, mga kutsero, kaninong hustisya ba ang pinaglalaban nyo? Kaninong hustisya ang pinaglalaban ni Amy Marcos? Bakit sa kwentuhan ng ICC at sa kwentuhan ng lahat ng ito, maski sa usapin ng human rights, bakit yung karapatang pantao ang iniisip o ang pinag-uusapan dito? Karapatang pantao ni Rodrigo Duterte ang pinag-uusapan dito. I mean, seriously, bakit
sa lahat ng pwedeng pag-usapan ng mga karapatang pantao na nalabag, bakit yung karapatang pantao, quote-unquote, karapatang pantao ni Rodrigo Duterte ang pinag-uusapan? Bakit daw siya, sa kanya, may nalabag na karapatang pantao? It does not make sense at all. Alam niyo kung bakit? Kasi meron kang 30,000, approximately 30,000 people, 30,000 individuals na na-delete nung war on drugs. Deleted eh. Sasabihin nila, mga addict naman yan, mga pusher naman yan, mga drug lord naman yan eh. Meron bang pinipiling disposisyon sa buhay ang human rights? Parang last time I heard, wala naman. Simple lang naman eh. Due process. Kapag ikaw ay nakusahan, dapat meron kang, dapat may mekanismo kung saan pwede kang sumagot at labanan yung sakdal. Si Rodrigo Duterte, pinasagot, kinisuhan ng warrant of arrest, inaresto, sinorender as ICC. So, it is more than what the victims of the war on drugs have received or has received. Sobra-sobra yun. Sobra-sobra ng human rights yung natanggap ni Rodrigo Duterte kung ikukumpara natin doon sa mga naging biktima ng war on drugs. At mga kotsero, by the way, meron ako nilulutong interview. I'm reaching out to the victims ng war on drugs mismo. Alam niyo kung bakit pinili kong kontakin sila? Kasi mga kotsero, wala sila sa limelight. Hindi sila napag-uusapan. Alam niyo mga kotsero, ina-expect ko. Ako lang naman to Nung inaresto si Digong, mapupuno ang tabloid, mapupuno ang broadsheets, mapupuno ang ating mainstream media ng mga kwento tungkol sa mga naging biktima ng war on drugs. Kaso hindi. Bakit ganun? Bakit hindi ko naiintindihan talaga? Bakit ganun? Kaso nga lang kasi, ang problema dyan, paano i-interpret yan ng botante? Ako, ang interpretation ko dyan, sa palipat-lipat nilang yan, hindi sila maaasahan para itulak ang interest ng Pilipinas. Kasi, ang interest na uunahin nila yung sarili nila. Di ba si Sara, traidor din yan? Tinraidor na nga si BBM, tinraidor pa yung tatay niya. Imagine, saan ka nakakita? Ganun kalupit, guys. Ganun siya kalupit. Tinraidor si PBBM. Nung una, sinasabi niya, PBBM, alam mo yan, mahal kita, etc., etc. That's documented, mga kotsero, Hindi ako nag-joke dyan. No joke. No joke. Yun ang sinasabi ni Sara Duterte. PBBM, mahal kita, alam mo yan, etc., etc. Tapos, all of a sudden, we were not friends. Utak DDMC. Si Amy Marcos, kapamilya yan, mga kotsero. Yun ang matindi dyan Oo, yung blood is thicker than water, it does not apply to Amy Marcos. Hindi, walang ganun. Kay Amy Marcos, importante. Oo, it's me, myself, and I. Ganun siya.